ang topic natin pawis, di ba? Sa pawis, alam mo Doc Lisa, malalaman pala yung sakit. Oo, marami tayong matututunan sa pawis natin. O, tingnan muna natin ha. May dalawang klaseng sweat glands tayo. Kala nyo isa lang ang gumagawa ng pawis. Dalawang klaseng sweat glands. Papakita natin ang dalawang sweat glands. Yan. Yan, balik na rin ko. Ang unang sweat glands, ito yung tinatawag na eccrine sweat glands. Yan, no? Itong eccrine sweat glands, ito yung malabnaw na pawis. Yung ordinary pawis lang yan. Walang amoy, tubig, matubig yung pawis. Pero merong maamoy at mas mabahong sweat glands. Ito yung apocrine. Baka nasobrahan tayo ng apocrine. Kita mo yan, masyadong kulubot to. Pag ito ang naglabas ng pawis, malagkit, oily, at mas madali mangamoy. Okay? So, nasaan nakikita itong mas maamoy na sweat glands? Yung apocrine nasa kilikili, diba, sa baho kilikili, sa ulo, at sa singit. Lapit ka na, please. At sa singit. So, pag tayo ay nag-exercise lang, naglalakad lang, walang stress, yung isang sweat glands na pinakita ko, eccrine sweat glands, wala ganong amoy. Pag masaya tayo, kita mo, walang amoy. Diba? Walang amoy yung pawis eh. Masaya tayo eh. Pero, pag kayo ay nai-stress, diba? May trouble. Kasama mo yung boss mo, magpre-present ka, o kailangan mo magsalita, hindi ba mas mabaho ka? Diba? Sabi mo, pareho naman yung pawis, pero hindi. Pag nai-stress ka, afraid, galit, or mamaya yung may sakit, mas malagkit yung pawis. Kaya doon galing yung salitang nagpapawis ng malagkit. Diba? Hindi lang stress, yung mga nagsisinungaling. Diba? Pag nagsisinungaling, iba nai-stress. So, yung isang pawis na yon, apocrine sweat glands, thick, may fats kasama, at mas malapot talaga siya. Mas malapot, mas may amoy. So, saan nagagaling yung body odor? Pag napawisan tayo, ang balat natin may bacteria eh. Okay? Pero kahit may bacteria yung balat, kung yung isang klaseng sweat, yung light lang, nag-exercise ka lang, nasa gym ka lang, happy ka naman, bakasyon, hindi ka ganun ka maamoy. Pero pag stress, trabaho, di ba, yung hindi mo gustong gawin, doon mangangamoy, sasabayan pa. Kaya, kung meron kayong work or presentation, dagdagan na yung antiperspirant at deodorant, Doc Lisa. Isa pang nakakaamoy, spicy foods. Diba? Spicy foods. At yung kulang sa tubig. Okay? So, pakita ko muna yung mga causes. Ito naman, mga sakit na pwede magdulot ng sobrang pawis. Yung malagkit na pawis. Yan, tingnan natin. Minsan, yung mga may sakit, laging, di ba? Tingnan natin na. Ano yung mga sakit na nagkakos? Yan. Galing sa cold sweats. Yan. Pag may nervyos, yan, no? Cold sweats yan. Any infection, may sakit. Di ba? Cold sweats ka rin. Low blood sugar. Ito. Di ba? Pag mababa blood sugar mo, papawisan ka na malagkit. Ito, heart attack. Alam namin to. Cold clammy eh. Cold, malamig ang kamay, parang yung malamig na isda, di ba? Parang ganoon eh, cold, clammy, and sweaty. Syncope, bagsak ang blood pressure, papawisan ka talaga ng malapot dito. Bagsak ang blood pressure, shock, sobrang sakit sa katawan, nahihirapan huminga. Yan ang mga possibilities na kung bakit. Okay? So, yun ang mga binabantayan natin. At isa pa, di ba, pag low blood sugar, yan, papawisan din. Pag ma-heart attack, papawisan din. Thyroid problem, hyperthyroid, di ba? Alam niyo, hyperthyroid, di ba? Laging naiinitan. Ito, isa pa. Lymphoma. Isang klaseng cancer sa kulani, for some reason, pinapawisan yung mga taong may lymphoma. Nilalagnat. Pag nilalagnat, di ba, pinapawisan din tayo. At, ito Doc Lisa, tips mo, menopause.
tsaka pregnant. Bakit nga menopause and pregnant pinapawisan? Bumababa na kasi yung estrogen nila. So, mas pawisin sila. Kaya nga minsan kahit hating gabi, lahat giniginaw na siya, pawis na pawis. So, laging magdala ng pamaypay. So, pag sa gabi, mas pawis. Anytime of the day, bigla ka na lang papawisan. Ayan na. Hot flashes ang Hot tawag flashes. May papakita ko dito. Night sweats. Oh, night sweats. Yan ang night sweats. So, pag sa gabi, pinapawisan, hormonal imbalance, menopause, pregnant, nervyos sa gabi, infection, baka mga TB, pwede rin, di ba? Nilalagnat sa hapon. So, yan ang mga causes ng night sweats. So, actually, may test yun eh. May isang pag-aaral, ginawa sa abroad, kalahating grupo, pinapanood ng masayang video, tapos pinapaamoy sila. Sabi nila, mas mabango amoy basta happy video. Yung kabila naman, horror, nakakatakot na video, pinaamoy, mas maamoy yung mga taong nakanood ng horror, very stressful na bagay. Kaya kung ayaw natin mangamoy, doon tayo sa less, di ba? Pero meron din, Doc Lisa, ang sakit na hyperhidrosis. Yung talagang pinapawisan for some reason, di ba? Yung talagang isang ganun namamana na. Doc Lisa, tips sa body odor? Yes. Yung isusot yung damit, pwede mga cotton lang para mas mahangin, mas maluwag, lalo na kung tag-init, pwede. Tapos pwede gawin nyo layer. Limbawa, pag pupunta kayo, dalawa yung suot nyo pag nasa malamig. Tapos pag lalabas kayo, naiinitan na, yung mabilis tanggalin yung ibabaw. So yun yung tinatawag na layering. Pwede ho kayong laging magdala ng pamaypay. Tapos, pwede ho kayong magpulbos, yung mga baby powder, cornstarch, para hindi kayo magkaroon ng mga rashes. Pero may tulong naman talaga yung mga antiperspirant, yes, antiperspirant, deodorant. Oo, may tulong. Antiperspirant, ako nga tawas para lang hindi magpawis. Yung deodorant, para lang mamask yung amoy. Mas mabango. Damihan ng inom ng tubig para at least mas liquid, di ba? Yes. Damihan ng inom ng tubig. Wag masyadong spicy yung kinakain. Diba? Masyadong oily, masyadong spicy, nakakaamoy din. Tapos pwede kayong malalamig na inumin. Tapos kung may meeting kayo, sa hapon na lang yung meeting. Baka mamaya sa umaga pa kayo lalabas. Sa umaga may labas sa araw, ay papawisan. Relax muna. Less coffee. Kasi mainit yung mga coffee at tsaa. Hindi ba? Tapos, ang isang tip, medyo maselan pwede ka naman maghugas ng kilikili twice, di ba? Sa umaga, di ba, tinuro ko na sa inyo, di ba, apocrine sweat glands, kaya nga mas mabaho yung pawis ng kilikili, ibang glands ang itsura, yung parang kulot-kulot So, ang gagawin nyo, pwede kang maghugas ng kilikili sa tanghali o sa hapon, at least, di ba? Or magpapalit pa ng bago. Tapos may mga tao, sobrang pawisin ng kamay. Talagang tumutulo ang kamay at saka yung paa sa pawis. Yun nga po, kapag ninenervyos kayo, yun yung doon masyadong pawis. So, mag-relax. So, gumawa kayo ng paraan para ma-relax yung isip nyo, tsaka yung katawan nyo. Mas less yung pawis. May lumapit din sa akin patient noon, yung bukod dun sa pawisin ng kamay. Sabi niya, Doc, paano kaya yung ulo ko, yung anit ko? Talagang ginagawa niya, nag-hot na lang siya kasi maamoy daw lagi yung kanyang buhok. Actually, meron na ngayong mga shampoo, mahal nga lang, mga powder shampoo, pwede nyo ilagay doon sa anit nyo. Pero kung hindi nyo mahanap yun, kasi doon lang yung sa mamahali ng mga department store, pwede nyo gamitin yung shampoo at conditioner na mas mabango. So, yun yung gagamitin ninyo. Tapos, mas shorter yung hair para laging nahahanginan. Yung hot kasi lalong mag-iinit makukulong siya. So, siguro, ligo na lang everyday para yung amoy hindi ganun kaamoy. So, tiis tayo sa amoy, Doc Lisa.
Hindi lang kamay, hindi lang sa ulo, pati sa Anit, paa din. oo. Kaya pag sa paa, pwede magtsinelas. Sandals, baon ng extra socks, kung hindi pwede open shoes. Sinasabi ko nga sa tanghali, magdala kayo ng extra na medyas. Tapos, lagyan nyo ng Foot cornstarch or foot powder. Marami pong nabibili sa malalaking mga drugstore, yung foot powder, Fisan foot powder, ilagay nyo dun sa Kung paa rubber nyo. shoes man, pwede mo gawin medyo maluwag yung tali para mas hangin-hangin. May rubber shoes na mas mahangin. At ito, hindi ko pinapayo sa mga empleyado, pero kung magtatanggal kayo ng sapatos, mas mahangin din yun. Yes, lagyan nyo na lang harang yung table Huwag nyo nyo. sinabi ko yun. Anyway, yun ang mga normal. Pero tulad na sinabi ko, pag laging pinapawisan at maamoy, check nyo low blood sugar, baka may heart problem, hyperthyroid, may nakita akong comment, lymphoma, cancer, fever, menopause, o baka pregnant. Yung Yun kidney din. problems din, di ba yung Oo, ibang amoy. Oo. meron ding amoy yung pawis Pag mataas nila, ang creatinine, o paano ko ba sasabihin? Medyo nangangamoy, Senyales din po yun. basta may amoy sa kidney problem. Ayoko na nasabihin. Tapos, bago ma-heat stroke ka sa mainit na lugar, una, mapapawisan ka. Oras na mawala na ang pawis mo sa ilalim ng araw, masamang senyalis yon. Kasi heat stroke na yon. Kasi ang pawis, ang purpose ng pawis, gumawa ng pawis, mag-evaporate ang pawis, ay para bumaba ang temperature natin. Yung lumamig yung katawan nyo. Yan ang cooling mechanism. Kaya nga pag nilalagnat tayo, pinapawisan tayo, pinipilit ng katawan na mas bumaba yung temperature. Tip ko nga sa may lagnat, uminom ng maraming tubig para pag inihi mo yung init, yan, bababa temperature. Kaya pag pinapawisan, ganun din. Pakita ko lang ulit to para makilala nyo itong sweat glands na to. Yan Tulad na sinabi ko, yung eccrine sweat glands, ito yung walang amoy. Yan. Itong apocrine na parang kulot-kulot, dyan tayo mga ngamoy. Tapos, ito, Doc Lisa, 7 natural ways to distress. Yan, di ba? Gusto natin yan. Relax, meditate, makinig lang sa music, maligo, magsulat, isulat, ikwento, ilabas, wag mag-bash na iba tao, ilabas. Mag-art, mag-drawing, yan, inom-inom lang sa tabi-tabi. Okay? Final tips, Doc Lisa, sa pawis. Yes, oo. May nag-comment, thank you Fisan or Milku. Yes, correct po. Pwede din. Fisan. Nabibili po yan sa mga drugstore. May- Fisan foot powder or Milku foot May isa powder. pang problema, yung Miliaria rubra. Prickly heat o bungang araw. Yan, pawis din yan. 'Di ba? Yung sa sobrang pawis, may pula-pula dito, common. 'Di ba? So ang ginagawa sa bungang araw, kailangan maligo na malamig o madampian lang ng mga tuwalyang mas malamig. Yes, sabi ni Dr. Katigo, pwede dun sa pangpaligo mo, lagyan ng cornstarch ba o baking powder? Tanong natin ulit kay Dr. Kati. Pero ngayon, cold water muna. Okay din. Tawas, pwede naman. Pwede ang tawas. Ako, tawas lang ginagamit ko. Opo, may ready tawas na po. Roll on. Okay. So, sana po nakatulong tong videos natin. Kung mayroon kayong mga tanong, yan. Mabaho ang ulo talaga. Yung anit. Talagang ligo talaga. Salamat po. God bless po. Thank you.